Andito pala tayo ngayon sa Mirador Heritage and Eco Park ng Baguio City. Ang entrance fee pala dito para sa adult ay 100 pesos, para sa senior citizen at PWD ay 50 pesos, at para naman sa mga bata, libre lang. Marami siguro ang makaka-relate sa linya na ito. Utsukushi ni Nihon ni Kitai desu. Tama, di ba? Noong mga bata pa tayo, isa sa mga pangarap natin ay makabisita sa bansang Japan dahil sa mga anime na pinapalabas sa TV noon. Kagaya na lamang ng Naruto, Samurai X. Gusto rin naman natin makita yung kultura, arkitektura at kalikasan doon. Matatagpuan pala natin ang Mirador Heritage and Eco Park sa 15th Street, Teresa Exit sa Baguio City. Open pala sila Monday to Sunday sa oras na alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Papasok na pala tayo dito sa Arashiyama Bamboo Grove. Kung kayo pala ay mga batang 90s, nostalgic ang lugar na ito. Pag nakita nyo pa lang yung mga kawayanan sa paligid nito, may mga maalala na kayo. Gaya na lamang yung sa serye ng Samurai X, isa sa mga iconic na eksena ay yung labanan sa pagitan ng dalawang samurai sa gitna ng kagubatan ng kawayanan. Nakakatuwa ang maglakad-lakad dito kasi napapalibutan tayo ng mga nagtataasang mga kawayan. Naisip ko tuloy na gumawa ng iba't ibang mga kuha rito. Mahalin tulad pala natin itong bamboo grove na to sa Kyoto, Japan. Isa sa mga tinitingala at sikat para sa mga selfie-selfie. May mga barya nga rin ako nakita dito sa may parang kubo-kubo. Siguro maghuhulog doon tapos mag-wish ka, matutupad raw yung kahilingan mo. Yung pala nakikita natin na mga nagtataasang kawayanan dito ay tinatawag na heterocycla or tortoise shell bamboo na walang tigil sa pagtubo kaya napakarami nito. May kapareho rin palang bamboo sanctuary dun sa kabila, yung St. Francis Xavier Seminary dun sa may Pakdal, Leteng. Pero mas lamang ang mirador dahil mararamdaman mo yung kagubatan na maraming mga tanim na kawayanan. Andito pala tayo ngayon sa Rock Garden. Nag-aalok ito ng kaunting pakikipagsapalaran kasama ang pag-akyat na hiking trail nito sa pamamagitan ng rock landscape na may hakbang at daanan sa mga naglalaki ang mga boulder nito. Mas pinaparayuhan na magsuot kayo ng hiking shoes nyo para mas okay yung pag-hike nyo dito. Mas okay palang pumunta dito ng umaga kasi hindi pa gaano ganun katao o kaya naman pagsapit ng hapon para makita nyo yung ganda ng sunset. Pumasok na nga tayo dito sa Galilee Garden. Meron ditong mga pahingahan na ipugaw hut at mga upuan. Kagaya na lamang nito, yung duyan na upuan. Masarap dito tumambay dahil malakas yung hangin at presko. Dahil maraming nakapalibot sa paligid nito ng mga nagtataasang mga bamboo at iba't iba at samut-saring halaman. Ito palang mga naglalakihan na bato ay tinatawag na limestone. Isang cream-colored, porous at coralline limestone. Pinangalan pala ito ni Let noong 1938 para sa outcrop sa Mirador Hill sa Baguio City. Kung limestone ito, siguro nakalubog ito sa karagatan noong unang panahon. So tama nga yung teorya na ang Pilipinas ay nakalubog sa karagatan noong araw. Dahil nga mahirap ang pag-akyat dito, nilagyan nila ng metal na handrail yung mga daanan sa lugar na ito. Patuloy nga ako naglalakad sa daan na ito at may nakita ako dun sa dulo. Yun na pala yung Our Lady of Arashiyama na nasa loob ng maliit na grotto. Yung kulay puting ribulto, yun na yun. Andito na pala tayo ngayon sa Peace Memorial. Napakatahimik sa lugar na ito. Doon pala sa kanan may makikita tayong basketball court. Pwede pala doong maglaro. Pero magpapaalam kayo sa management. Tapos doon sa kaliwa naman ay mayroong comfort room na pwede nyong gamitin. At ito pala yung ipugaw hut na pwede kayo ditong magpahinga. Prayer House of Hope ang tawag nila dito. Okay, maybe you could be
At dahil nga na-curious ako kung anong pakiramdam pag nasa loob ka ng Ifugao Hut, sinubukan ko pala itong akyatin. Ang lamig pala sa lugar na ito dahil sa natural na materials na ginamit dito. Kinalembang ko pala yung gintong bell dito. Sabi nila pag kinalembang mo daw ito at mag-wish ka matutupad. Pero maghahagis ka ng coins dito. Hindi, joke lang. Kung gusto nyo lang naman. At sa harapan nga natin, makikita natin yung mga kabahayan sa taas ng kabundukan na yun. Andito naman pala tayo ngayon sa Las Flores Moon Gate. Inilagay pala ito ng Mirador Jesuit Villa Retreat House sa Mirador Hill. Itong Moon Gate na to at pinangalanan nga nilang Las Flores noong March 4, 2023. Bali last year lang, hindi pa ganong katagal. Para daw i-highlight yung regalo ng Diyos na mga bulaklak. At ito na nga yung Blue Moon Gate, isang sinaunang elemento ng landscape ng mga Chekwa na nagsisilbing portal daw sa pagitan ng mga hardin, pati na rin sa pagitan ng loob at labas. Ang hugis ng pintuang ito ay isang bilog na tumataas mula sa lupa, ay maraming kahulugan base sa mga inchik. Mahigpit palang pinagbabawal ang paninigarilyo o pagyoyosi sa lugar na ito. Nakita pala ako dito ng rebulto ni Saint Roque. Patron saint pala siya ng mga aso, imbalido at maling akusasyon sa mga tao, bachelor at marami pang iba. Andito na pala tayo ngayon sa pinaka-highlight ng lugar na ito. Ito ang Mirador Peace Memorial. Ito ay minarkahan ng pulang Japanese Story Gate na may nakasabit na kampana na gawa sa hindi sumabog na bomba o shell na natagpuan dito noong World War II. Pipila ka talaga para makapagpa-picture sa Torii Gate na ito dahil sa dami ng turista. Umalis na nga ako para bumaba sa Our Lady of Lourdes Grotto. Ito ay isang Catholic shrine na matatagpuan sa Mirador Hill sa Baguio City. Ito ay tinayo noong 1930. Sa loob ng grotto ay makikita natin ang estatwa ng Our Lady of Lourdes. Ang sculpture na ito ay nilikha ng sikat na artist na si Isabelo Tampinco gamit ang polychrome molabe. Sa kanan naman ito makikita natin yung church o maliit na chapel. Bukod sa nagsisilbing lugar ng pagsamba, maraming turista ang dumadagsa dito para sa magandang tanawin ng Baguio City na inaalok ng grotto. Nasira pala ito ng lindol noong 1990 na lubos na nakaapekto sa Mirador Hill. Kasunod ng natural na sakuna, ito ay naibalik kasama ng isang center rail upang magbigay ng tulong para sa mga matatanda na gustong bumisita sa dambana. Bago ka makarating pala sa grotto, kailangan mo munang akyatin ang hagdanan na ito. Binubuo ito ng humigit kumulang na 252 na step na tumagal daw ng 5 taon upang makumpleto. At ito nga, pababa na ako ng Lourdes Grotto. Pupunta na ako dun sa pinakababa dahil mag-aabang na ako ng taxi para sa sunod kong pupuntahan.
Nagpababa na nga ako dito sa Rizal Park at naghanap ng makakainan dahil tanghalian na. Hindi ko na pala ito ni-record dahil sa gutom. Pagkatapos ay pumunta na ako dito sa Burnham Park para galain ng parke na ito. Sa harap lang pala ng gate makikita natin yung bantayog ni Rizal. Ayun. At ito nga, pumasok na pala tayo dito sa gate. Ang Burnham Park pala ay matatagpuan sa kahabaan ng Jose Abad Santos Drive sa gitna ng Baguio City. Nag-aalok ang Burnham Park ng nakakapreskong pagtakas mula sa buhay lungsod. Sa loob ng 32 hectares na parke na ito ay makikita mo ang iba't ibang kumpol na binubuo ng iba't ibang atraksyon tulad ng palaruan ng mga bata, hardin ng rosas, orchidarium, picnic grove at tradisyonal na hardin ng mga igorot. Ang pangunahing highlight nito, gayunpaman, ay isang gawa ng tao na lawa sa gitna ng parke. Sabi daw nila hindi makukumpleto yung pagbisita mo dito pag hindi ka sumakay ng bangka sa kabila ng lawa para sa isang nakaka-relax na umaga o hapon sa gitna ng mga puno. Kung kaya mo, inirekomenda na umarkila ka ng isa sa mga swan boat dito para sa isang mas di makakalimutang karanasan. Best time pala na buwan para bisitahin ang Burnham Parks at Baguio City ay mula Disyembre hanggang Mayo, kung saan nagsisimula at nagtatapos ang tagtuyot sa Pilipinas. Ang mga buong kasing ito ay nakakatanggap din ng pinakamababang pag-ulan na nagbibigidaan sa iyo na gugumugol ng mas maraming oras sa parke nang hindi kailangan mag-alala tungkol sa pagkabasa sa ulan. Gayunpaman, ang parke ay bukas sa mga bisita sa buong taon. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Sa harapan pala natin, nakikita na natin ngayon yung Burnham Lagoon o Burnham Lake. Dito pala ay may nagpapaarkila ng mga bangka na nagkakahalaga ng 250 pesos para sa 30 minutes na kayang umakomodate ng 7 katao. May lalim pala ang lawa na ito na 10 feet at gawa pala ito ng tao, hindi ito natural. Dito pala may parang port na nakausli sa lawa. Dito pala nagpapapicture yung mga turista na nagrerenta ng mga traditional na damit ng mga igorot. Pang ano yung buya? Pang saul. May mga bike rental pala dito para sa mga bata at para na rin sa mga matatanda sa halaga na abot kaya. Ito pala ay karaniwang nagkakahalaga ng 50 pesos para sa 30 minutes na paggamit ng mga bisikletang ito. Kung kayo naman pala ay nagugutom, walang problema dahil sa gilid-gilid ay marami mga pagkain. At ito nga, dahil nag-crave tayo sa mangga na may bagoong, bumili tayo dito. 50 pesos pala kada baso. Napakasarap talaga ng timpla nilang bagoong. Patali na rin ah. Bike ma'am. Bike kayo? May nakita pala ako dito. Ito pala yung tinatawag nilang Fun Rides and Recreation Center. Nasa
kabilang side pala ito ng Burnham Park. Sa loob pala nito ay mayroong skating rink. Karamihan pala sa mga nakikita ko dito ay mga estudyante. Siguro pambata talaga yung lugar na ito kasi yung mga rides nila parang pambata. Sa parke pa lang ito, usong-uso yung family gathering. Siguro dito sila nagpipiknik. Meron din ako nakita na naglatag ng mat sa ibaba at natutulog sila. Dahil nga sa presko ang lugar na ito. Parang may mini na pa-concert din dito. Lumabas na nga ako ng Burnham Park para pumunta sa susunod kong destinasyon. Nakakatuwangan tumawid sa mga pedestrian dito dahil walang manggigit-git sa'yo na motorista. Ito nga, tumakit na pala ako dito sa napakasikat na hagdanan sa Baguio. Para kang na rin nasa South Korea or Japan, yung mga hagdanan nila doon, gantong-ganto. Kaya lang hihingaling ka sa pag-akyat dahil sa napakatarik ng hagdanan na ito. Tawag pala sa hagdanan na ito ay Baguio Cathedral Stairs na mayroong 105 steps. At dahil nga nakakyat na tayo sa pinakadulo ng hagdanan, nandito na pala tayo ngayon sa Our Lady of Atonement Cathedral. Nakaraniwang kilala rin bilang Baguio Cathedral, isang Roman Catholic Cathedral na matatagpuan sa Cathedral Loop na katabi ng Session Road. Nakatuon pala ito sa mahal na Birheng Maria sa ilalim ng titulong Our Lady of Atonement. Ang kakaibang exterior nito, twin spheres at stained glass windows ay ginagawa itong sikat na tourist attraction sa Baguio. Nagsilbi pala itong evacuation center sa ilalim ng Japanese occupation noong ikalawang digmaang pandaigdig. At nandito na ako sa pinakahuli kong destinasyon. Ito pala yung tinatawag na Baguio Pasalubong Market. Dito lang yan sa may Magsaysay Avenue. Narinig ko kasi na mas mura daw ang mga itinitinda ditong mga pasalubong items. Isa rin daw itong one-stop shop at halos ng items na makikita sa Baguio City ay nandito na. Meron silang mga keychain, crochet, wallet, jam, pagkain, mga I Love Baguio na mga t-shirt, strawberry, ubi jam at kahit mga kape ay mabibili dito. Meron din ditong mga samut-saring mga prutas at yung ipinagmamalaki ng Baguio City yung kanilang mga strawberry sa iba't ibang mga variety. Halos malalaki dito kaya lang yung price medyo mataas kung sakaling quality strawberry yung bibilihin nyo. Nag-text nga sa akin si Ate Marian na aalis daw si Ate Lu ng transient ng 2:00 para bumili ng gamit ng anak niya. Kaya nagmamadali akong bumili ng pasalubong na dadaling ko pabalik sa Laguna. Hindi ko na kasi hawak yung susi ng transient at hinabilin ko lang yung gamit ko para pick upin na lang doon para bumiyahe pabalik ng Laguna. At ito nga, nililibot ko pa yung pasalubong center na ito dahil napakarami talagang pagpipilian na iba't ibang items. Dahil sa dami nito, malilito ka talaga kung anong gusto mo bilhin. Pero pag tatluhan, 150. Walang pagkakalam ko doon, sa mother niya yun.
May lagayan dyan? At ito nga, may nakita akong napaka-cute na aso. Nakapili na nga ako ng mga pasalubong at ito, inabot ko na yung bayad. At pagkatapos ay pumunta pala ako dito sa strawberry stalls. Pinili ko pala yung pinakamatamis. Nirekomenda sa akin ng tendera na Ano yun, Japanese inaangkat variety yung- daw, yung pinaka the best Inaangkat. na strawberry. Totoo naman, napakatamis nito at napakalaki. Apa. Kaya yun ang pinili ko. Kaya lang may Etong sa- kamahalan, etong 400 Japan, per ano kilo. Galing talagang Japan. Pagkatapos ko palang bumili ay dali-dali na akong pumunta ng Transhed at hinintay ko pala si Ate Lu doon para kuhain yung naiwan kong gamit. Pagkatapos nagpatid na ako ng taxi sa Victory Liner Bus Terminal. Totoo nga ang kasabihan ng mga pumupunta ng Baguio. Sinasabi nila na I left my heart in Baguio. Overall, napakaganda ng experience ko sa Baguio. Mamimiss mo dito yung kultura, yung tao at yung mismong lugar. Talagang babalik-balikan mo ang Baguio City. Ang paglalakbay ng mag-isa ang magiging pinaka nakakatakot, pinaka mapagpalaya, nakakapagpabago ng buhay, nakaranasan sa iyong buhay. Subukan ito kahit isang beses lang. Hanggang sa muli, Baguio City.